Sino nga bang hindi makakakilala sa tinaguriang Diyos ng mga ninja? Dahil siya lang naman ang pinakamalakas na ninja sa kanyang panahon. At walang sino mang ninja ang kayang tumapat sa lakas neto. Dahil kung usapang lakas nga lang guys, itong si Hashirama nga ay hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga pinakamalakas na ninja. Sa lahat ng ninja sa Naruto series. At kahit nga ang tinatawag nilang si Uchiha Madara ay hindi man lang natalo si Hashirama sa kahit anumang labanan nila noong nabubuhay pa nga silang dalawa. Kaya naman dahil nga dyan, itong si Hashirama nga ang naging halimbawa ng mga sumunod na henerasyon ng mga ninja. At hindi lang naging halimbawa itong si Hashirama sa bayan ng Konoha, kundi sa iba't ibang bansa nga rin. At si Hashirama lang naman ang ninuno ng mga ninja. At hindi lang yon, siya lang naman ang pinakamalakas na ninja na gumagamit ng wood release. Ito lang namang si Hashirama Senju ang pinakamagaling at pinakakilala na gumagamit ng gantong teknik. Dahil walang sino mang ninja ang kayang tumapat sa ability na meron itong si Hashirama. Kaya naman, masasabi nga natin na isang GOAT itong si Hashirama Senju pagdating sa lakas ng isang ninja. At dito nga sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano kalakas ang first Hokage ng Konoha na tinaguriang God of Shinobi. Ito ngang si Hashirama Senju guys ay nagmula sa angkan ng Senju, isa sa dalawang pinakamalakas na clan sa mundo ng Naruto series. At meron nga itong tatlong mga kapatid. Ang unang-una nga ay si Tobirama Senju, na sumunod na Hokage ng Konoha pagkatapos nga niya. At si Kawarama Senju, na isa din sa mga kapatid ni Hashirama Senju, na hindi naman gaanong ipinakita sa series. At ang panghuli nga ay si Itama Senju. Tulad ni Kawarama ay hindi rin ito gaanong nabigyan ng pansin sa kwento. Itong si Itama Senju, ang pinaka-impormasyon lang na meron tayo ay yung alam natin na kapatid siya ni Hashirama. Isa lang naman sa madaming mga ninja sa buong Naruto series itong si Hashirama Senju, na kinilala bilang founder ng Konoha. At first Hokage ng Konoha. At hindi lang yon, mas kinilala nga siya ng iba't ibang mga bansa dahil sa kanyang unique ability na wood release. Dahil nga doon, simula noong namatay nga ang first Hokage, maraming mga ninja ang nagka-interes katulad ni Danzo, Orochimaru at ibang mga ninja ang kumuha ng mga cells ni Hashirama para gamitin sa pansariling interes at sa napakadaming bagay. Para nga magamit ang kanyang pinakamalakas na teknik, kinakailangan nga niyang i-combine ng earth and water release element para makapag-create ng wood release. And si Hashirama lang naman ang natatanging ninja na kaya makagawa neto. Pero syempre, except nga yan kila Yamato at Danzo, dahil hindi naman ito natural. Kumbaga, kaya lang sila nagkaroon ng wood release ability ay dahil inilagay nga sa kanila ang DNA or cells ni Hashirama. Isa nga sa kanyang teknik ay ang wood release o tinatawag na Mokton Jutsu. Ito nga ang isa sa mga sikat na teknik na Kekkei Genkai na nagbibigay sa kanya ng ability para makontrol ang wood elements. Kaya naman, kayang-kaya nga niyang gumawa ng isang gubat sa isang iglap lamang and other natural living things. At bukod nga sa kanyang wood release, meron din itong abilidad na pagpapagaling. Ito nga yung kakaibang healing abilities na meron itong si Hashirama na nanggagaling sa kapangyarihan ng natural world. Ang abilidad nga netong pagpapagaling ay sobrang napakagaling dahil kaya nga niyang isustain yung kanyang sarili sa labanan. Napagalingin agad yung natamo niyang sugat during the battle, and kaya nga din niyang pagalingin yung ibang ninja o tao sa iisang labanan. Dahil wala namang duda na ang healing abilities ang pinakamagandang abilities na pwede mong matutunan kung isa kang ninja. At what more pa nga guys kung pagsamahin mo nga yung wood release Kekkei Genkai at healing abilities ni Hashirama. Iisa nga lang yung masasabi ko guys, na napakahirap talunin ni Hashirama sa isang labanan. Dahil kung sakasakali nga masusugatan si Hashirama ay papagalingin nga lang niya yung kanyang sarili. At parang walang nangyari nga. At bukod nga dyan, itong si Hashirama nga ay nagtataglay din ng katulad na teknik sa Uzumaki clan na mayroong napakalaking chakra reserve. Dahil syempre kung napakalakas nga ng teknik na kaya mong gamitin, ay dapat mayroon ka ring napakadaming chakra sa katawan. Dahil kung isa kang ninja, nakakaunti lang ang chakra, possible din na may hinang teknik nga lang din yung kaya mong gamitin o gawin.
And isa nga sa mga pinakamalakas na teknik sa Naruto series ay ang Sage Mode Senjutsu. Na alam naman dahil hindi naman nakakapagtaka na marunong gumamit ng Sage Mode Senjutsu itong si Hashirama. Dahil isa nga siyang skilled ninja at hindi imposibleng matutunan nga niya yung ganitong teknik. 20 beses na doble ng lakas ang madadagdag at pambihirang dami ng chakra na magbumula pa sa kalikasan. At sobrang napakabilis mo nga rin. Yan nga yung mga possible na ma-acquire mo kung meron ka ngang Sage Mode Senjutsu na technique. At lastly, ang kanyang technique na Wood Style Through Thousand Hands. Na masasabi ko nga na kahit ang Perfect Susanoo ni Madara ay walang magagawa sa lakas ng technique na ito. Kumbaga kahit may Eternal Mangekyo Sharingan, Perfect Susanoo at Nine Tails QB na pinagsama-sama ay wala pa ring binatbat sa lakas ng technique na ito. Yes guys, kaya namang sinong ninja ang maglalakas loob na kalabanin ng ganitong kalakas na ninja? Kung ganito ba naman kalakas ang iyong mga kalaban sa isang battlefield? At sa sobrang lakas nga netong si Hashirama, ay kaya nga niyang talunin at hulihin ng 9 na video ng sabay-sabay. Kaya naman kung nagustuhan mo nga ang video na ito, ay i-share mo na nga ito. At syempre, huwag mo na din kalimutang mag-subscribe and follow sa aking social media account. Dahil malaking tulong na nga yan sa atin.